Okay guys, so next is mag-move forward tayo sa uh, arms. But before that, please always remember to save your scene. So, file, file, save scene as, tapos kayo nang bahala kung ano muna yung magiging naming nyo. Okay, sa akin ganyan muna yung naming ko. So, lagi nyo yung tatandaan mag-control S or save kapag ang dami nyo nagawa kasi sayang kapag ang dami nyo inedit tapos ayun nga biglang nag-crash yung Maya o kaya ano kung ano man naging problema hindi nyo na nabalikan may na-delete kayo tapos hindi nyo alam na na-delete nyo pala. Okay, so ayun, so next mag-move forward na tayo sa arms. So sa arms, kapag gumagawa ko ng arms, cylinder din yung ginagamit ko. So create ulit tayo ng cylinder. Pero ang settings niya is 6 axis and 6 height. So ayan siya. Okay. So next scale natin. Scale natin ng ganyan. Move natin sa side view. Move ko lang base sa length na gusto ko. Scale up. Let's say hanggang dito. Depende sa reference nyo. Okay. So ako mapapansin nyo pa, hindi naman diretso yung arm ng reference image na ganito, diba? So ang mangyayari is pupunta kayo sa vertex. Select nyo siguro ito. And then press D as in dog. Mag-iiba yung pivot. Ito siya kanina. Tapos pag pinress nyo yung D, ganyan. And when you move or dinrag nyo paangat itong arrow, yung pivot lang yung umaangat. Yung pivot ng na-selected na vertex nyo. Okay? So, after nyan, pag na-move nyo na dito sa gitna, press D ulit. Then, press E para i-rotate para mabilis yung positioning. Don't worry about yung mga ganyan. So, ang kailangan lang natin makuha is yung position ng arms. And then from there, pwede na natin siyang edit. So, vertex edit natin, scale natin, base sa reference. Depende sa sa reference ninyo. Ang tinuturo ko lang naman dito is yung general sa modeling. Okay? So, depende sa sa character nyo or sa method na na gusto nyong i-take, kung saan kayo madadalian. So, ako side view muna, palaging side view. Papunta kayo sa edge, double click nyo na lang para madali. Move nyo lang siya. Vertex. Okay, pag select pala ng vertex, okay, so kung kapansin nyo, drag, left click, hold and drag, sineselect nyo lahat. So kunwari gusto nyo i-select yung iba nang hindi nyo binibitawan tong mga vertex na to, possible yun. Okay, so kunwari select nyo to, tapos gusto nyo i-select to, kaso kapag sinelect nyo kasi nabubura, diba? So select nyo lang to, hold control, hold shift, and then left click, drag. Yan. Huwag nyo bibitawan yung control and shift. Okay? So, ganun lang. Ganun lang yung kailangan sa selection. So, kunwari, ito, kanina, sinelect ko to, tapos hindi ko ma-select to. So, select ko lang yan. Control, shift, and left click. Yan na siya. So, madami kayong tools na pwede nyong laruin, na pwede nyong pag-aralan. Ito rin pala yung deselect ng vertex. So, pag magdi-deselect ka, kunwari yan, nakaselect yan, hold control. Walang shift. Hold control lang, and then drag. Tapos, pag magsiselect kayo ng iba, hold control, huwag nyo bibitawan yung control. Tapos, dagdagan nyo na lang hold shift, and then left click. Tatagdagan niya yung selection. Naglalaro lang yung daliri nyo sa shift and control. Okay? So, bibitawan nyo lang yung shift pag magdi-deselect.
habang naka-hold yung control. Tapos kung gusto nyo mag-select ulit ng iba, hold pa rin yung control, then shift, tas left click. Okay? So nakakalito sa umpisa, pero masasanay din kayo eventually. Okay? So ayan, dahan-dahan lang. So let's say ganyan. Okay? Oops, masyadong ano. So let's say kunwari dito, yan siya, dagdag ako ng edge dito. Okay, isa pa pala, madami kasing way para mag-add ka ng edge. So yung tinuro ko kanina is yung sa mesh tool, tas insert edge loop. So another way is yung ginagawa ko, edit ring utilities, tapos to edge ring split. So automatic sa gitna yan. So usually magagamit mo to o magagamit nyo to kapag sa ano na, advanced na. Okay? So for now, pwede nyo gamitin yung insert lang. So mesh tool, insert edge loop, ganyan lang dyan. Okay? So sanayin nyo muna yung sarili nyo sa isang tool bago nyo i-ano yung mga susunod. Okay? So next, side view. So object mode, then vertex. Be careful in selection. Okay? Pwede nyo select lahat. Ito. Alright. So medyo nakakalito kasi ang dami nang sineselect and na-rotate siya. Pero ang kailangan nyo lang maintindihan is kung ano yung position ng mga edges nyo or ng vertex. So ayan, check nyo lang lagi kung tama ba yung yung position ng mga edges. Makikita nyo naman. Okay? Sorry. So ayan. Okay. So ang arm nyo ganito. Usually hindi naman dapat ganyan yung arm. Okay. Pero i-edit pa natin yan. So for now, base mesh muna. Ano yung shape ng arm? Gusto nyo yung shape ng arm? Ganun na muna siya. Actually, ito muna ibaba natin. Pa ganyan. Okay. So this is the arm. Ayan. Ayan na yung base arm nyo. Pwede nyo rin siyang maging accurate na na kagaya ng ginawa natin sa isa. Yung ni-rotate, pwede naman yun. Nasa sa inyo kung paano nyo yan. So for example, let's save natin yan. So again, like I said, iba-iba naman yung method ng pag-model. So Control Z, undo. Ito mga in-edit ko kanina. Okay. So pwede nyo rin gawin is rotate nyo to. Rotate nyo muna to. Again, D, tapos lagay nyo yung pivot dito sa taas. Rotate nyo pa ganyan. If that will help. Sa tingin nyo mas okay yan sa inyo. Oops. Nandun pa rin naman yung side. Tapos yan, rotate nyo. So kung papansin nyo, kapag ka-rotate nyo yung object, pati yung move, ay yung scale and move. So may edit nyo yan sa so Control Shift
yung axis, tapos object mode. Kapag object mode, kung ano yung rotation o settings na ito, kunwari naka-rotate siya ng ganito, yun yung ifa-follow ng pivot ng pag-select sa vertex and sa edges. Okay? So, control shift right click. Ay, sorry, dito sa mesh, control shift right click. Sorry, wait. Vertex pala muna. Oops. And control shift right click. Nag-ano siya. Edit. Nag-symmetry. Nag-error. Okay, sorry. I forgot. Naka-selection. So, ito, take note pala. Kapag naka-selection tool ka, ang control shift mo, iba ang lumalabas. So, depende yun sa kung anong nakaselect na tool. So, for example, ito lang yung lumalabas. Kaya kanina hinahanap ko, diba? So, ito siya. Symmetry, ito yung mga lumalabas na eventually magagamit nyo rin. Pero, before nyo i-edit yung mga edges, since na-move siya, make sure, nakapunta kayo sa vertex, make sure na yung tool na nakaselect is hindi ito. Let's say, kunwari, naka-move kayo. So, sa move, habang naka-move tool, control, shift, right click, dyan mag-a-appear. So, pag world, ibig sabihin, yung standard na axis, yung pa-cross, yung ifa-follow ng left and right movement nyo. Pero kapag naka-object, kung ano yung orientation, yun pala, kung ano yung orientation ng mesh na sinelect nyo, yun yung ifa-follow nya. So, since naka-object ako, ayan siya, select nyo yan. Edge, select, move lang, select, faces, select nyo yung face dito sa taas. So, ganyan. Okay. Ayan na, yung arm nyo. Okay, kung makikita nyo naman yung silhouette nya, paano mukha siyang arm. Okay, so sa next video yung legs naman yung gagawin natin.